Pinupuri ka namin, O Diyos. Maluwalhati ka, Panginoon, sa mga awiting ito. Good morning! Today is a blessed day dahil nasa 4th day na po tayo ng ating corporate
prayer and fasting. Napakabuti ng Diyos dahil we are given this blessing that we can pray, we can fast together in one spirit and be with Him in spirit and in truth. I am privileged and blessed to be assigned today to share with you our devotion for today. Ako po si Sister Maribel, ang inyo pong lingkod. So bago ang lahat, mag-pray po muna tayo. Hingin natin ang kalakasan, ang tagumpay ng ating devotion na to sa banal na Espiritu na siya talagang sumama sa atin. Hallelujah, Lord. Father God in heaven, marami pong salamat muli, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, Panginoon, sa buhay ng bawat Kristiyano. Thank you, Lord, dahil sa umagang ito, patuloy mo kaming ginising, patuloy mo kaming binayayaan ng buhay, O God. Salamat po, Banal na Espiritu, sa patuloy mong pagsama sa amin. Tunay nga, O Diyos, na wala kaming magagawa kung wala ka sa amin. Sa aming pag-aaral po ngayong araw na to, sa aming pag-share ng inyong devotion, kayo po ang tunay na manguna. Anumang kakulangan, Panginoon, kayo po ang magpupuno. And I know, God, na kayo po ang tunay na magtuturo sa amin. Kayo po ang tunay na maglilid sa amin para kami ay totoong magkaroon ng transformation sa bawat mensahe na ibinibigay mo sa amin. Salamat po muli, Banal na Espiritu. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Nasa Esther 9 na po tayo. Napakabuti ng Diyos. Talagang tinuturuan niya tayo, dinadako niya tayo, inaalay niya tayo sa kanyang kingdom. Ang Esther ay isa sa 2 aklat lamang sa Biblia na nakapangalan sa babae. Kasama niya si Ruth. At isa din siya sa 2 aklat na hindi direktang binanggit ang Diyos sa kwento o sa account. Pero makikita natin talaga na yung kamay niya ang gumawa. Siya talaga yung kumilos sa kasaysayan ng mga nakasulat na ito. Hindi man nabanggit ang kanyang pangalan, direkta, pero talagang yung pag-ikot ng istorya ay patungo sa victory na inaasahan niya sa bawat Kristiyano. So, basahin po natin ang Esther 9. Mahaba po ang Esther 9, pero gusto ko lang pong mag-focus sa Esther 9, 1-4, and I am reading from NASB. Let's read together. Sa Bible po ninyo, buksan po ninyo ang inyong mga Bible sa mga nanonood at nandito. Now, in the 12th month, that is the month of Adar, on the 13th day, when the king's command and edict were about to be executed. On the day when the enemies of the Jews hoped to gain the mastery over them, it was turned to the contrary so that the Jews themselves gained the mastery over those who hated them. The Jews assembled in their cities throughout all the provinces of King Xerxes to lay hands on those who sought their harm, and no one could stand before them, for the dread of them had fallen on the peoples. Even all the princes of the provinces, the satraps, the governors, and those who were doing the king's business assisted the Jews, because the dread of Mordecai had fallen on them. Indeed, Mordecai was great in the king's house, and his fame spread throughout all the provinces, for the man Mordecai became greater and greater. God bless the reading of His Word. Maraming lesson, no? Sabi ko nga, kahit hindi nakasulat ang pangalan Diyos, napakaraming lesson na matututunan natin sa Esther. At dito sa Esther 9, kung ano yung nangyari o ginawa ni Mordecai, ni Esther, at ng mga Hudyo, dun sa mga nakaraang chapters na binasa natin, ito na. Ito na yung bunga, no? Makikita natin dito na tinuturuan tayo ng Panginoon. Una, we must always be vigilant.
Be always vigilant. Yes, God is sovereign over every edict and adversity. Pero tinuturuan niya tayo na maging vigilant. Tingnan natin ang paligid natin kasi meron tayong kaaway. No? Just like nung Hudyo na yon, they face specific decree against them. Papatayin silang lahat. Pero nangyari yon sa pagiging vigilant ni Mordecai. Narinig niya yon, nakita niya. Kaya lumapit siya kay Esther para ilapit naman ito sa hari. Naginawa naman ni Esther. Kaya tayo bilang Kristiyano, tinuruan tayo ng Diyos. No? Siya pa nga nagturo sa atin ng prayer. Noon, ang kalaban nila, si Haman. No? Siya ang nagplano para patayin ang lahat ng Hudyo. 127 provinces, ipapapatay nila lahat ng Hudyo. No? Pero hindi nangyari yan dahil sa kanilang prayer and fasting. Bago lumapit si Esther sa hari, nag-pray muna sila, nag-fast muna sila. Inilaban nila ito sa Panginoon. So, tayo ngayon, meron din tayong mga adversity. Iba-iba nga lang ang form. Yan ang gawa ng ating kaaway, no? It hinder our growth and ultimately destroy our relationship with God. Pwedeng doubts, nagkakaroon tayo minsan ng doubt, no? Minsan kalaban natin talaga yung sarili natin. Nahihirapan tayo sa mga pressures na sa ating paligid. Minsan, sarili nga lang natin, nape-pressure tayo. Ang hirap, pero ang Panginoon, tinuruan tayo na maging vigilant. Alam natin kung ano man ang nararanasan natin, kung ito ay galing sa kaaway, ready tayo, meron tayong prayer para dyan. Ang sabi nga, iisa lang naman ang plano ng kalaban. The thief's purpose is to steal, kill, and destroy. Pero iba rin ang purpose ng Panginoon. My purpose is to give them a rich and satisfying life. Yan ang sinabi ni Jesus. Yan ang panghawakan natin. We are called to resist the schemes of the enemy. Alam na natin kapag talagang meron tayong relationship with God, yung intimate relationship with God, nadidiscern natin ano tong mga galing sa kaaway at ano naman itong mga sinasabi sa atin ng Panginoon sa ating mga pagbabasa, sa ating mga pagde-devotion, at sa ating prayer. Alam natin kung alin ang galing sa kalaban at alin ang galing sa Diyos. Basta lahat ng makakapagpalayo sa atin sa Diyos, sigurado galing sa kalaban yan. For we are not fighting against the flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in the dark world, and against evil spirits in the heavenly places. Nandyan lang ang kalaban, pero nandyan lang din yung power ng prayer. Amen. Binigay sa atin yan. In-unleash na sa atin yan ng Panginoon. Ang gagawin na lang natin, luluhod natin sa Panginoon. Anumang kasakitan, anumang adversity, anumang trouble, problema, kayang-kaya natin yan sa panalangin. Iluhod natin yan, mga kapatid. At hindi nalalayo ang victory. We must be expectant of God. Yan ang pangalawa natin na dapat na matutunan. No? God is able to reverse and overcome adversity. Kahit na ano pa man yan. Kapag tayo ay umasa, nanampalataya, itinaas natin yan sa Panginoon, victory ang katapat niyan. Kaya wala tayong dapat gawin kung hindi maging expectant. Kailan ba tayo dapat na maging expectant? Every time. Lahat na nangyayari sa atin. Kailangan iniluluhog natin yan sa Panginoon. Yung mga pagdedesisyon natin, yung mga kailangan nating gawin, kailangan isinasangguni muna natin yan sa Panginoon. Doon pa lang makakakilos ang Panginoon sa atin. No? Kailangan maging expectant tayo na may gagawin siya. Minsan ibubulong ng kaaway, wala ka nang isasaing. Mangutang ka na. Mga ganyan. Merong mga ganyan na sitwasyon sa buhay natin. No? Pero nung sabi ng Panginoon, manampalataya ka. Hingin mo sa Kanya ang lahat ng iyong pangangailangan dahil siya ay sapat at sapat. Hindi niya kahit kailan, hindi niya tayo iiwan. Kung ano man pangangailangan,
na meron tayo ibibigayan ng Panginoon. Si Esther ay nagsakripisyong humarap sa hari kahit na maaaring ang kapalit noon ay kanyang buhay. At talagang buhay nga niya kasi pag hindi ka pinatawag ng hari at humarap ka sa kanya, batas yun. No? Maaaring buhay ang kapalit. Tayo, meron tayong Panginoon na nagsakripisyo para sa atin. Siya ay si Jesus. Namatay siya sa krus para sa ating kasalanan. Ni-reverse niya. Sa halip na tayong tumanggap ng kaparusahan, kinuha na niya yon, bayad na. Nabuhay siyang muli. Kaya yung pag-asa natin kay Jesus, hindi baliwala yun. Napakahalaga nun dahil siya, nauna na siya ron, naluklok na sa kanan ng Ama, nag-a-advocate para sa atin. Siya ay nakatago ng ating buhay sa Kanya. Itinatago na niya to. Kaya nga, ang pananampalataya natin dapat laging nakatuon sa Kanya, mga kapatid. Hindi sa sitwasyon, hindi sa problema, hindi sa trouble. Minsan nakikita nating trouble yon, pero minsan hindi natin nakikita na nailalagay tayo sa mga posisyon na ganon dahil may binabago sa atin ng Diyos. Merong binabago sa ating character. Kaya nga sabi niya sa kanyang salita, sa Romans 8:28, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Romans 8:28. Inilagay ng Diyos ang mga Hudyo doon sa sitwasyon na papatayin sila. Pero nagpakilala ang Diyos na kaya niyang baligtarin ito. Hindi sila mapapatay dahil kasama nila ang Diyos. Ang pananampalataya ni Esther at ng Mordecai ay umandar. Kaya sa ating mga Kristiyano ngayon, dapat natututunan na natin to. We have the power within us. We have the power of prayer na itinuro sa atin ng Panginoon. Ano mang gawa ng kaalaban, ano mang plano niya na laban sa atin, kayang baligtarin ng Panginoon dyan. Yan. Tayo lamang ay kailangan na manampalataya, manalangin, at maniwala na may kayang gawin ang Diyos sa atin. So sabi niya, so humble yourselves under the mighty power of God. And at the right time, He will lift you up in honor. Give all your worries and cares to God, for He cares about you. He cares for us sa bawat isa sa atin. Ito pa ang isa nating dapat na matutunan. Sabi dito sa verse 2, the Jews assembled in their cities throughout all the provinces of King Xerxes to lay hands on those who sought their harm, and no one could stand before them. For the dread of them had fallen on the people. Anong sinasabi dito? Be united with our fellow believers. Hindi natin kayang mag-isa, kapatid. We must unite with our fellow believers. God makes us overcomers through unity. Yan ang tinuturo sa atin ng Panginoon. No? Na ito yung dapat na matutunan natin. Hindi natin kayang mag-isa. We see the Jews assembled together in their cities throughout the provinces to defend themselves against their enemies. So tayo rin, every time na magkakaroon tayo ng mga problema, trouble, kagaya nito, may mga nababalitaan tayong may sakit sa ating mga kapatiran. Magsama-sama tayo. We unite together. Kailangan nating ipanalangin yung mga kapatid natin na may karamdaman. So this unity and solidarity among the Jewish people enabled them to confront their adversaries effectively. So as Christians, this teaches us the importance of standing together. So ang sabi nga nung paboritong sinasabi, nung karamihan, united we stand, divided we fall. Sabi ng salita ng Diyos, we must encourage one another each day. And you must keep on while there is still a time that can be called today. If you don't, then sin may fool some of you and make you stubborn.
By fostering unity and solidarity, we not only strengthen our own faith, but those of others. As we stand firm together, no enemy or obstacles can ultimately prevail against the collective might of God's people. And sabi pa, no, for Him the whole body joined and held together by every supporting ligament grows and builds itself up in love as each part does its work. Kailangan natin ng bawat isa, mga kapatid. Kailangan natin nagpapalakasan sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng kanyang prayer sa bawat isa. Kailangan natin ng fellowship, kailangan nating umattend sa mga services, sa ating mga LPAT, dahil talagang doon tumataas ang antas ng ating pananampalataya. Doon tayo nagkakaroon ng time na maging malakas para sa isa't isa. Doon natin nalalaman yung mga problema ng bawat isa. Kaya meron tayong reason para ipag-pray ang bawat isa. Our collective strength in Christ enables us to overcome fear and intimidation, knowing that our God is with us and that we are stronger together. At yan po ang magdadala sa atin sa pang-apat na point. No? Be a godly influencer to others. Because God wants us to influence others with our faith. Sabi sa verse 3, even all the princes of the provinces, the satraps, the governors, and those who were doing the king's business assisted the Jews because the dread of Mordecai had fallen on them. At sabi sa verse 4, indeed, Mordecai was great in the king's house, and his fame spread throughout all the provinces. For the man Mordecai became greater and greater. So ano po ba ang sinasabi sa atin dito? Be a godly influencer to others. The dread mention signifies deep respect mixed with fear, recognizing Mordecai's influence and the power behind him, his reputation for righteousness, and his strategic mind made others wary of opposing him or his people. So, hindi ito merely fear lang, pero ito ay authority at character at divine favor of God that rested upon him. Nasa kanya ang Panginoon. Kaya natakot ang mga opisyal, matataas na opisyal, talagang tumulong pa sila para maisakatuparan ang bagong edict ng king. Nasa halip na yung mga Diyos ang mamatay, yung mga galit sa kanila ang pinatay. Si Mordecai ay kilala sa pagiging tapat, kilala sa kanyang integrity at commitment to justice. Dahil nga natuklasan niya ang assassination plot against King Xerxes at sinabi na niya to kay Esther. At si Esther naman, sinabi sa hari. So, tayo ring mga Kristiyano, kailangan din na mabuhay tayo righteously, knowing that our conduct can influence even those in power. It assures believers of God's protective hand. Itinuturo din sa atin dito na God can elevate and protect His people through the righteous action of a single leader, creating a powerful influence that extends even to the highest levels of society. We are called to be leaders. Each Christian is called to be a leader. Leader na nagli-lead ng kanyang kapwa sa Panginoon. Kailangan ang buhay natin nakafocus sa pagli-lead sa iba papunta sa Panginoon. Now, we are called to be light. We are called to shine in the dark. Ang mission vision natin to be a light that will draw men to Christ. Yun ang ating mission sa church na ito. Napaka-bless natin na ang ating church ay parte ng malaking gawain ito para sa Panginoon. And so, as Christians,
Kailangan natin gawin ito na ang focus natin, si Kristo maitaas, si Kristo ang siyang maging Diyos ng lahat, tanggapin ang kaligtasan na ino-offer niya, na magkaroon, na ma-share natin to sa iba, hindi lang to para sa atin. Ito ay para sa lahat. Offer ito para sa lahat. Mga kapatid, yan po ang misyon natin sa buhay. Ang ihatid ang ating mga kapwa, yung mga sinasabing nasa kasalanan, buhay na kasalanan kay Jesus. Tinawag tayo para maging ilaw dito sa mundo. Gawin po natin yan. Sabi sa Matthew 5:16, make your light shine so others will see the good you do and will praise your Father in heaven. So kahit saan man tayo, sa trabaho, sa ating community, sa ating kapitbahay, especially sa ating mga tahanan. Hindi tayo papayag na isa-dalawa lang ang nakakakilala sa Diyos sa pamilya. Tayo ay inilagay dyan para ipakilala ang Diyos sa mga pamilya. Okay, thank you. And so, dadako po tayo ngayon sa panalangin. For our prayer points, ang una po nating ipagpe-pray ay ang God's sovereignty over our lives, His divine protection and favor for all Christians, na ma-recognize ng bawat Kristiyano na sovereign ang Panginoon sa lahat ng nangyayari sa atin. So, araw-araw ng ating buhay, dapat lagi tayong fully surrendered sa Kanyang will. Hindi natin ipipilit kung ano yung gusto natin mangyari sa buhay natin. Kung ano ang Kanyang gusto, yun ang ating susundin. And number 2, unity among believers. Dahil kailangan nating mag-unite dun sa mga kailangan nating gawin. No? Yung mga pinagagawa sa atin ng Diyos, hindi natin kakayanin mag-isa lang. Kailangan united ang bawat Kristiyano. Hindi tayo pwedeng maging separatist. Hindi tayo pwedeng mag-separate mag-isa. Nag-grow na, mayroon pang hindi. So pagtulong-tulungan natin to, magkaroon tayo ng unity sa ating faith, unity sa ating spiritual life, and let us, the Holy Spirit, to lead us all. No? Talagang maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay bilang Kristiyano, bilang magkakapatid. And number 3, magkaroon din tayo ng maging influence din tayo at witness para sa Kanyang kaharian. Hindi tayo kakasya lang na tayo lang ang nakakaranas ng kabutihan ng Diyos. Hindi tayo papayag na tayo lang ang nakakaranas ng victory. Yung iba hindi. I-share natin yung goodness ng Panginoon sa iba. At ang buhay natin na talagang maipakita natin na talagang totoo tayong Kristiyano. Okay, let's pray. Hallelujah, Lord. Marami pong salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong kapangyarihan sa aming buhay. Salamat po, O Diyos, dahil tunay nga nagpapakilala ka bilang Diyos na makapangyarihan, bilang Diyos na tapat, bilang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na nasa itaas pero malapit sa amin. Nasa itaas ka, nakikita mo ang sitwasyon namin. Pero nasa tabi ka namin. Patuloy mo kaming inaantabayanan sa aming paglakad. Bilang Kristiyano, patuloy mo kaming sinasamahan sa aming paglakad. Patuloy mo tinataas ang antas na ang aming pananampalataya, O Diyos. Tunay nga na wala kaming magagawa kung wala kami sa iyo, Panginoon. We declare your sovereignty over us. Sa iyo namin lahat na ibinibigay, Panginoon, lahat ng aming concern,
lahat ng aming troubles, at kung anumang plano ng kaaway, ibinibigay namin sa inyo, Panginoon. We want to experience you. We are expectant, O God, na may gagawin ka sa bawat aspeto ng aming buhay. Patuloy kaming mananangan sa inyo dahil kinikilala ka nga namin bilang Diyos sa tagapagligtas, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa iyong kapangyarihan sa aming buhay. Patuloy naming hinihingi sa iyo, Panginoon, ang iyong gabay sa bawat isa, sa bawat Kristiyano, Panginoon, na truly maging committed kami, Panginoon, sa aming paglakad bilang Kristiyano. Ang aming pananampalataya ay patuloy naming maisandal sa inyo, na kahit na dumating kayo, Panginoon, aabutan nyo kami na andito pa rin ang pananampalataya na ibinigay nyo sa amin, na ito ay nag-grow. Ito ay nagdadagdag ng bagong karakter na gusto nyong makita sa amin. Ito ay nagpapalakas sa amin. Ito ang nagbibigay sa amin ng pag-asa na darating ang panahon, makakasama ka namin, O Diyos. Salamat po, Panginoon, maging ugali namin nawa sa araw-araw na isuko sa iyo, Panginoon, patuloy ang aming buhay, na ikaw ang aming priority, na sa pagmulat ng aming mata, ikaw ang aming tatawagin, ikaw ang aming pasasalamatan, ikaw ang hihingian namin ng kalakasan, Panginoon. Ikaw ang hihingian namin ng wisdom, ng discernment, O God, sa lahat ng aming pagdedesisyonan, Panginoon. Hindi na namin kailangang mamili dahil ikaw, Panginoon, ang pinipili namin. Ang iyong karunungan, Panginoon, ay siyang gagabay sa amin. Ang iyong salita ang magiging ilaw namin. Sa mga oras na kami nagde-devotion, O God, we expect na ikaw ang magsasalita sa amin, Panginoon. Ikaw ang gagabay sa amin. Talagang ang salita mo ang siyang magbibigay ilaw sa bawat naming lalakaran. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And we also would want to pray, no, for the unity among believers. Yung unity natin dito sa church. Pray na magkaroon tayo ng time na to encourage one another. Magkaroon tayo ng hindi nga wala daw quality time, basta time. Best time ang time natin sa Panginoon, no? Lalo na kung magkakasama tayo. So, hingi natin na mangyari to sa atin as believers, yung magkaroon tayo ng oras palagi para tayo magpalakasan, tayo ay magkaroon ng time na to encourage one another. Okay, let's pray. Hallelujah, Lord. Father God in heaven, muli ay tunay na lumalapit kami sa inyo, Panginoon. Nangihingi ng iyong gabay, Panginoon. Lord, we pray for unity among your people, Panginoon. Lalo na dito sa aming church, O God, RCMI. Ikaw po ang aming itinataas, Panginoon. And Lord, kailangan namin kayo, Panginoon, sa iyong church, ang RCMI. Kailangan ka namin, Panginoon, para kami ay patuloy na mag-unite, para kami patuloy na magkaisa, Panginoon, upang kami magpalakasan, upang kami ay talagang tunay na magkaroon ng pag-ibig sa bawat isa. Ito ang tutulong sa amin, Panginoon, upang tumaas ang aming pananampalataya sa inyo, upang patuloy na kami ay umasa sa inyo. Alam namin, Panginoon, na may mga kapatid kami, Panginoon, na nahihirapan. So we join them, O God, yung mga kapatid namin na mayroong mga problema, mayroong mga kasakitan sa buhay. We join them in prayers, O God. Our heart is with them. Ito ang puso mo, Panginoon, that we pray for one another. Dinadalangin namin, Panginoon, ang aming mga kapatid na may karamdaman, na may mga iniisip, Panginoon. Kailangan nila, Panginoon, ang iyong hipo sa mga oras na ito, O Diyos. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Ano mang problema yan, physical, spiritual, mental, emotional, O God, kayang-kaya mo. Ikaw ang siyang tunay na healer, O God. You are our healer. And Lord, we
we ask you, Panginoon, na ang iyong presensya ang patuloy na manahan sa bawat isa, Panginoon, na sa aming pagsasama-sama ay tunay na ikaw ang maitataas, na ikaw ang tunay na makikita, na ang magfo-flourish kami, Panginoon, because of you. Na kaming lahat sabay-sabay, Panginoon, dahil sa iyong pag-ibig, kami, Panginoon, ay tunay na magkakaroon ng pag-asa, Panginoon, na kami ay nagkakaisa, merong harmony, merong love. Hindi kami dapat na may competition. Kapag tumaas ang isa, tataas din ng iba. Ito ang nawa ang maging puso namin, Panginoon, na hindi kami magiging judgmental sa iba, Panginoon. Every time na makikinig kami sa kanilang mga problema, malalaman namin, Panginoon, ang kanilang mga concern, yung puso namin, Panginoon, ay naka-bend, Panginoon, dun sa pag-asa na maibibigay namin sa kanila because of you. Yung ma-share namin, yung pag-ibig nyo sa kanila, Panginoon. And truly, oh God, na marami kaming magagawa when we unite, oh God, na kapag ang puso namin, Panginoon, ay nakaangkla sa inyo, yung aming isip nakaangkla sa inyo, yung pananampalataya naming lahat as believers, as one, Panginoon, marami kaming ma-achieve for your glory, O God. Kaya patuloy namin, Panginoon, dinadalangin na sa linggong ito, sa aming prayer and fasting, maisama namin, Panginoon, maisip namin, malaman namin lahat, Panginoon. Ikaw ang magsabi sa amin kung ano mga dapat pa namin ipanalangin bilang mga anak mo, bilang miyembro ng iyong simbahang ito. Salamat po, O Diyos. Alam ko, Panginoon, na spirit of unity ay nasa amin na, and let your love overflow among us, Panginoon. Yung pag-ibig mo, ang gusto naming ma-share sa iba. This will truly unite us, O God. Dito lang kami talagang tayo, Panginoon. Iisang ground, sa ground ng pag-ibig mo. And this will unite us truly, O God. Thank you, Father God. Sa iyo po lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. And third and last, yung pagiging influencer natin, idalangin natin na maging tunay na maka-impluensya tayo, maging witness tayo ng kabutihan ng Panginoon. Ipanalangin natin, no, na tayo bilang anak niya, yung karakter natin na ipapakita ay talagang kalugod-lugod sa Kanya. Na yung bawat natin sasabihin, ibubuka ng ating bibig ay according to His will. Para tayo ay talagang maging effective witness of His goodness sa ating mga buhay. Let's pray. Hallelujah. Father God in heaven, muli, Panginoon, lumalapit po kami sa inyo, O God. Kagaya ng nangyari sa kasaysayan o sa story ni Mordecai at Esther, O God, naging malaking impluensya sila sa mga Hudyo. At yan din ang gusto naming mangyari, Panginoon. Maging impluensya kami sa iba. Hindi lamang dun sa gusto namin, kung hindi sa lahat ng tao. Na maka-impluensya kami dahil ang iyong kabutihan, ang iyong kapangyarihan ang nananahan sa amin. Truly, O God, kailangan i-share namin kung anong tinanggap namin sa inyo. I-share namin kung anong binigay mo sa amin at mga natutunan namin na ay kailangan makikita sa buhay namin. Na talagang yung mga mensahe mo, O God, ay nagbigay ng transformation sa aming buhay. Doon sa mga ipinaranas mo sa amin na nagbago sa aming mga karakter, ito ay maging witness sa iba. Na truly, O God, makita nila na bilang Kristiyano, hindi na kami yung dati. Kami na to, kami na, ang pangalan mo na, ang identity namin, ikaw na. Yung dinadala namin ang pangalan mo, O Diyos. Kaya nga, kailangan yung character namin, yung attitude namin,
na hindi kaaya-aya sa iyo, Panginoon. Patuloy naming hinihiling sa inyo, Panginoon, na mabago kami. Na kung anong gusto mong maging kami, yun ang makita sa amin. Taong mapagmahal, taong tunay na binago mo, tunay na nakaranas ng iyong kabutihan, tunay na tumanggap ng kaligtasan. Kaya nga po, Panginoon, hinihiling namin na sa aming paghayo, ito ang madala namin, yung mga mensahe mo sa aming buhay. Na sa aming pag-witness, ikaw talaga yung naitataas. Hindi nakikita kung ano ang meron kami o kung ano kami sa pansarili naming kagustuhan. Kung hindi ikaw ang patuloy na makita. Ikaw ang iyong righteousness ang makita sa amin. Bilang tao, Diyos, kulang kami. Talagang kulang kami. Pero si Kristo ang aming kapuspusan. Naniniwala kami na si Jesus ang aming kapuspusan. Ano mang kakulangan, kayang-kaya mong punuin. At naniniwala kami, Panginoon, sa aming paghayo, sa aming pag-witness, ikaw ang kasakasama namin na every time na ibubuka namin ang bibig namin, may mga pusong magbubukas para sa iyong salita, para sa iyong katotohanan, O Diyos. Na ang iyong pabor ang nagre-rest sa amin, na kinakaya namin ang lahat dahil sa iyong banal na Espiritu, hindi dahil sa sarili naming kakayanan, kundi dahil sa iyo, O banal na Espiritu. Lord, sa panahon ngayon na kami po ay nasa prayer and fasting, O God, maalala namin ang mga taong nangangailangan ng iyong pag-ibig, ng iyong kalinga. Ito ang puso mo. Ito ang iyong gusto na magkaroon kami ng puso para sa mga nangangailangan. Magkaroon kami ng puso para sa mga tao na nakikita mo na hindi maganda ang buhay. Lord, sabi nga ni Isaiah sa kanyang salita, "Here I am, send me." Gamitin mo kami, Panginoon, according to your will, na sa aming pag-witness, tunay nga, O Diyos, na makikilala ka ng tao. Ikaw ang makikita, ikaw ang makikilala, ikaw ang tatanggapin, O Diyos. Salamat po, Ama, muli sa panahon na pinagkaloob mo sa amin, O Diyos. Humingi kami sa inyo ng protection, ng gabay mo, Panginoon. Protect us, kagaya ng itinuro mo, Panginoon, sa iyong panalangin. Deliver us from all evils. At ito, Panginoon, ang aming hinihingi sa inyo ngayon. Bilang Kristiyano, Panginoon, protect us from the evil one. Ikaw ang iyong sovereignty, ang iyong kapuspusan, ang iyong kapangyarihan, ang siyang mamuhay sa amin. Salamat po, Ama. Salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong patuloy na pagsama sa amin. Sa inyo po namin binabalik lahat ng pagsamba, ng papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.